Okay, muli isang magandang hapon sa ating mga kapatid at sana ay nasa maayos kayong sitwasyon dyan, ano? At gising na gising kayo o kaya naman sana nakapagpahinga yung iba sa inyo pagkatapos ng pananghalian para hindi inaantok ano, sa hapong ito. Usually kasi kapag ganitong oras, yung iba drowsy talaga, nakakaantok. At sana makapag-concentrate tayong lahat dahil napakahalaga na tayo ay sumamba sa Panginoon ng malinaw ang ating mga isip at hindi nagliliwaliw at nakaka-concentrate tayo sa ating pong pagsamba sa Kanya. Wala na akong ibang mga announcement pa maliban sa mga nabanggit na rin kanina at kung meron man tayong mga bagong balita o mga dapat ipaalam sa bawat isa sa atin, mag-antabay lang tayo sa ating group chat, sa ating official group chat ng SGCC. Okay? So muli, nais kong bumati ng Happy Lord's Day sa ating mga friends and brethren, not only in SGCC but also perhaps from other places na nandoon man sila and from different parts of the world. Maghanda na po tayo sa ating pagsamba ngayon. Magkaroon muna tayo ng maikling sandali ng pananahimik. Okay, tayo po ay umawit ng ating pong unang awit. Sa hapong ito, we will be singing Purihin Siya. Praise Him sa Tagalog po. Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Aming Ama, nais namin kayong purihin at luwalhatiin muli sa hapong ito. Salamat sapagkat mayroong Sunday, may Lord's Day, na pwede kaming tumigil sa aming mga pangkaraniwang gawain, ma-focus ang isip at puso namin sa higit na mas mahalagang gawain. Yan ay ang pagsamba, yan ay ang pagpupuri, yan ay ang pakikisama sa aming mga kapatid sa iba't ibang lugar
Maaring sa oras na ito, hindi namin nakikita ang bawat isa, pero sa Espiritu, nagkakasama-sama kami sa aming isip at sa aming puso. At alam namin na ang aming mga kapatid na nasa iba't ibang lugar ngayon ay naka-tune in ngayon. Samahan niyo po, pagpalain, maging maayos ang mga internet connection, wala pong mga anumang abala na maaaring idulot nito at kaming lahat ay mapuspos ng kagalakan sa mga salita mo, ng mga instruction na dapat naming malaman, mga warning na dapat naming maintindihan para hindi kami mahulog sa pagkakamali, at mga encouragement dahil may mga panahon kami nanghihina, mga nanlulupaypay, at kailangan din namin, Panginoong Diyos, na correction, pagtutuwid, sapagkat minsan, o hindi man minsan, maaring madalas pa nga, ay nakakapag-isip kami o nakakagawa kami o maaring may mga paniniwala kami na mali na dapat ituwid, itama at gawin mo ang lahat ng ito sa pamamagitan ng iyong mga salita. Panalangin din namin, Panginoon, ang patuloy niyo pong pagbibigay ng maayos na kalalagayan sa aming mga kapatid. Sana po iligtas niyo kami sa sakit na ito na lumalaganap. Marami nang nahawa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang sumama at magpala sa inyong lingkod, aming Panginoong Diyos. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang siyang tumulong sa mga kapatiran, na makapag-concentrate sila, at gayon din ang kanilang mga kalalagayan, pampisikal, maging maayos, at maging malusog, dahil kailangan namin talaga ang isang malusog na pangangatawan sa mga panahong ito, aming Panginoon. Muli, nais namin kayong purihin at luwalhatiin. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Pasensya na po kayo, mayroong tumatawag sa akin. Okay, at sa pagkakataong ito ay aking pong sasabihin sana na tayo ay maglikom ng ating offerings, pero dahil wala naman tayo rito, tayo po ay umawit na lang. Awitin natin ang ating pangalawang himno bago tayo dumako sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang salita. We will be singing Tulad ni Jesus, Ibig Kong Sundin. Tulad ni Jesus, ibig kong sundin, mababang loob, higit sa hinhin, higit ang sigla sa mga gawain, at sa paglaan sa kanyang ibigin. Puso'y kunin, ako'y iyo lamang. Puso'y kunin at iyong tirahan. Dalisain aking kahilingan, ako'y hugas sa tuloy ingatan. Tulad ni Jesus, iyang dalangin, higit ang lakas kung krus ay bathin, higit ang sikap, ebanghelyo'y dalhin, taglay ang lakas saan namang suguin. Puso'y kunin, ako'y iyo lamang. Puso'y kunin at iyong tirahan. Dalisain aking kahilingan, ako'y hugas sa tuloy ingatan. Tulad ni Jesus kung mamumuhay, at ang pag-ibig sa kapwa'y alay, pagtangging
Okay. Sa umagang ito ay, sa hapong ito ay atin pong pag-uusapan ang paksang Understanding the Nature and Tactics of Evil. Understanding the Nature and Tactics of Evil. Si Nelson Mandela, isang kilalang tao ito, no, sa kasaysayan, sa modernong panahon. Isa siyang anti-apartheid revolutionary person. No? Siya isang revolusyonaryo ng panahon na yon. At siya ay nakulong ng 27 taon. No? At later on, nung nakalaya siya, naging presidente siya ng South Africa. In fact, siya ang kauna-unahang presidenteng itim sa bansang South Africa. Sinabi niya minsan sa kanyang pagtuturo sa mga leaders, sabi niya, if you want to defeat your opponent, you have to know him and learn his favorite sport. Ang ganda, no? Kung gusto mo daw matalo ang iyong kalaban, alamin mo ang kanyang favorite sport. Alam niyo, tayong mga mananampalataya, meron tayong totoong kalaban. At kung ating isa-summarize, no, sa isang salita, ang mga kalaban natin, ito po yung salitang evil o kasamaan. Ang problema sa evil ay marami siyang mga pamamaraan. Marami siyang schemes sa pakikipagtunggali niya sa atin. Kaya nga, dapat lamang na malaman natin ang kanyang favorite schemes o favorite sports. And you know, the way to learn them is to observe kung paano ang Panginoong Hesukristo ay humarap sa mga pamamaraan ng kasamaan. So, nais ko pong anyayahan kayo sa pagkakataong ito na buksan ang inyong mga banal na kasulatan sa Matthew chapter 22 verses 15 to 22. Matthew 22, 15 to 22. Babasahin natin sa Tagalog. Pagkatapos ay umalis ang mga Fariseo at pinag-uusapan nila kung papaano siyang mabibitag sa kaniyang pananalita. Kaya't sinugo nila ang kanilang mga alagad sa kanya kasama ng mga Herodiano na nagsasabi, Guro, alam naming ikaw ay tapat at itinuturo mo ang daan ng Diyos ayon sa katotohanan at wala kang pinapanigang sinuman sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano sa palagay mo? Matuwid bang magbuwis kay Sisar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang kasamaan. Sinabi niya, bakit ninyo ako sinusubok, mga mapagkunwari? Ipakita ninyo sa akin ang salaping pambuwis. At dinala sa kanya ang isang denaryo. Sinabi niya sa kanila, kaninong larawan ito at ang nakasulat? Sinabi nila sa kanya, kay Sisar. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Sisar ang kay Sisar at sa Diyos ang sa Diyos. Nang marinig nila ito, ay namangha sila, kanilang iniwan siya at sila'y umalis. Ito po ang salita ng Panginoon. Now, ang nilalaman ng mga talata na ating binasa ngayon ay patungkol sa dalawang klase ng responsibilidad ng sino man sa atin. Meron daw tayong responsibilidad sa Diyos na dapat nating gampanan. Meron din tayong responsibilidad sa Estado o sa ating gobyerno na dapat din nating gampanan. Ngunit, sa eksenang ito ay makikita natin kung papaano ang Panginoong Hesukristo ay humarap at dinil niya yung isang klase ng bitag o paninilo na gagawin sa kanya ng mga kalaban niya, ng mga taong ito sa pamamagitan ng isang mahirap na tanong. Ang totoo, napakahirap ng tanong na ito. Ang tanong ay ito, sa verse 17, tama ba na magbayad ng buwis kay Sisar o hindi? Alam niyo, mahirap yung tanong na yun. Bakit? Sapagkat kung sasabihin ni Jesus na tama, yung mga Pariseo na
loyal sa bayan ng Israel. At ang hinahanap laging interes ay hindi sa sino man kundi sa bayan lamang ng Israel. At sila ay hindi nagpapakita ng kanilang, sila ay very against, no? Hindi sila sumusuporta sa tinatawag na Roman rule. Magagalit sila kay Jesus, at sasabihin nila kay Jesus, hindi ka tapat sa iyong bayan. Yan ang problema. Pag sinabi naman ni Jesus na hindi dapat magbayad, yung mga Herodiano o Herodians na naroroon ang magagalit naman sa kanya. Bakit? Sapagkat itong mga Herodians, no, sila yung mga loyal sa Roman Empire. At ang magiging tingin nila sa Panginoong Jesucristo isang traitor. Kaya't sigurado ko hahanapin nila ang lahat ng pagkakataon para siya ay patayin. So, narito ang Panginoong Jesucristo. No matter what he said, he was doomed. Was he? Kasi lahat ng, kumbaga, wala siyang pwedeng lusutan dito. Siguradong, pag sinabi niya ito, magagalit sa kanya ito. Pag sinabi niya ito, magagalit sa kanya ito. Pero, talaga bang doom dito ang Panginoong Jesucristo? Hindi. Sapagkat dito makikita natin kung paanong ipakikita ng Panginoong Jesucristo ang karunungang higit pa sa karunungan ni Solomon. Di ba, pagdating sa verses 19 to 21, sinabi niya rito, ipakita nga ninyo sa akin ang salapi ng pagbubuwis. Tapos dinala sa kanilang isang denaryo, yung coin na isang denaryo. And sinabi ni Jesus sa kanila, kaninong anyo o image yung makikita ninyong naka-inscribe dito sa denaryo ng ito? Sumagot sila, kay Caesar. Yun ang imperyo ng Roma. No? Sinabi niya, di ibigay ninyo kay Caesar, ang kay Caesar, at ibigay ninyo sa Diyos ang mga bagay na sa Diyos. Ang sabi, at sila'y tumahimik at umalis, lumisan sa isang akala nila'y matatrap nila na Panginoong Jesucristo. Dahil dito, makikita natin yung talino, yung karunungan ng Panginoong Jesucristo na harapin, maging ang isang pinakamahirap na tanong kung tutuusin na maaaring ikapahamak niya. Pero mula sa eksenang ito, sa pangyayaring ito, may makikita tayong iba't ibang anyo, iba't ibang facets ng evil. Iba't ibang mga pamamaraan at kalikasan ng evil. At itong mensahe na gusto kong dalhin sa inyo. The way to overcome evil is to know its nature and underhanded tactics. Nais kong ulitin yan. The way to overcome evil is to know its nature and underhanded tactics. Meron lang akong 5 bagay na mabilis na gusto kong dalhin sa inyo ngayong hapon na malinaw na makikita rin natin dito sa mga talatang binasa natin. Unang-una, evil's positions is always uncomfortable. Ang posisyon ng kasamaan ay laging uncomfortable. No, bakit ko sinabi yan? Pansinin ninyo, na itong mga Pariseo at mga Herodiano, gusto nilang makipagtunggali lagi sa Panginoon. Bakit? Sapagkat they were disturbed by the presence of Jesus. Iba yung dating ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Masyado silang nababagabag. Bakit? Evil can stand to be in the presence of good. Hindi komportable ang kasamaan sa presensya ng kabutihan. Gagawin at gagawin niya lahat ng paraan para sirain ito, wasakin ito, no? Sapagkat hindi kayang itolerate ng kasamaan ang pagpapatuloy ng kabutihan o ng katuwiran. Bakit, mga kapatid? Sapagkat ang katuwiran, ang kabutihan, ay naglalantad ng totoong kalikasan ng kasamaan. It exposes evil for what it is. And in fact, by doing so, it threatens the very existence of evil. Evil cannot stand in the light of holiness. Hindi kayang tumayo ng matagal ng kasamaan
sa harapan ng kabanalan. Kaya itong mga Pariseyong ito, hindi sila komportable na nandyan si Jesus eh. Bakit? Alam nyo, mga kapatid, kung ang mga Pariseyong ito ay totoong matuwid, hindi ba dapat masaya sila na nandyan si Jesus? Kasi si Jesus ay matuwid eh. Kung matuwid ang kanilang puso, masaya silang makita na mayroong matuwid na tao sa kanilang harapan. Pero anong nangyayari? Yung presensya ni Jesus ang nag-i-expose ng totoong ugali ng kanilang puso. Ang naglalantad ng totoong nilalaman ng kanilang kalooban na sila ay hindi talaga matuwid, kundi sila ay masama. So yun ang una eh. Evil's position is always uncomfortable. But not only that, evil's hatred is unified. Evil's hatred is unified. Now, dito sa mga talata na binasa natin, mapapansin ninyo na magkasama ang mga Pariseyo at mga Herodiano sa kanilang pagtatangka na siluin ang Panginoong Hesukristo. Itrap ang Panginoong Hesukristo, no? Yung bang mailagay siya sa alanganin. Alam nyo, itong dalawang grupo ng mga taong ito, Herodians and Pharisees, hindi naman sila magkasundo, sa totoo lang. Hindi sila magkasundo. They have an opposite ideologies and loyalties. Ang mga Pariseo, mga religiously orthodox of their day. At pakiramdam nila, they have nothing to do with Rome. At itong Rome, no, itong itong Roma ang siyang tawag na umaalipin sa kanila. Kaya very sila, no, very religious itong mga taong ito. Pero itong mga Herodians naman medyo iba. Political yung mga taong ito. Ang kanilang ideology ay political. They were committed to support Rome. So dalawang magkaibang grupo, no? They have nothing to do with Rome, ito yung mga Pharisees, and sa kabilang bahagi naman, they want to support Rome, or they are committed to support Rome. So hindi talaga sila pwedeng magkasundo. Magkaaway itong dalawang ito eh. They despise one another. These two groups didn't communicate to each other. They don't even socialize with one another. Hindi sila nagsasama. Hindi sila, magkaiba talaga lagi ang kanilang mga linya at ang kanilang mga direksyon. Pero kapansin-pansin, sa kabila ng di nila pagkakasundo, pagdating doon sa pagpapatigil kay Jesus, pagdating doon sa paglaban kay Jesus, magkasama sila. They join forces. Napansin nyo? Alam nyo, mga kapatid, dito sa ating mundo, walang pagkakasundo-sundo rin ng mga tao. Maging ang mga tao masasama. Mga iba't ibang klase ng paraan ng pagpapakita ng kasamaan, pero sila hindi naman nagkakasundo at nagkakaisa sa isa't isa. Hindi ba? Napansin nyo ba yan? Mga paniniwala, iba-ibang paniniwala na hindi rin naman nagkakasundo. O kahit maging sa tinatawag na religious belief and philosophical beliefs. Halimbawa, ang mga Muslim at ang mga komunista, they cannot go together. Yung mga Buddhist at mga Hindu, they are far different in their beliefs. Yung postmodernism, isang klase ng philosophy yan. Ang ibig sabihin ng postmodernism, what is right to you may not be right to me. What is right to me may not be right to you, no? Kung ano yung tingin mong mabuti, yan ang mabuti sa'yo, huwag mo ipagpilitan yan sa akin. Yan ang postmodernism. Talaga naman kabaliktiran din yan doon sa atheism. Ang atheism naman sinasabi, hindi naman totoong mayroong Diyos na umiiral, no? Wala namang Diyos na siyang may kontrol ng lahat ng bagay na dapat sambahin at dapat kilalanin ng mga tao. Magkaiba. No? Pero, pansinin ninyo, magkakaiba-iba sila, pero sila'y magkakasama-sama. Sama-sama silang nagbibigay ng pains sa ating mga Kristiyano. Pare-pareho sila
at sama-sama silang nagbibigay ng pasakit at pahirap at pag-uusig sa ating mga mananampalataya. Yan ang ating mundo. Magkakaiba-iba, magkakatungga-tunggali, pero pag nagsasama-sama sila in terms of fighting Christians, in terms of giving pains to Christians. So that's number 2. Evil's hatred is unified. But not only that. Number 3, evil's nature is underhanded. Evil's nature is underhanded. Now, siguro, alam naman natin na sa panahong ito ng pandemic, napakadaming mga opinyon ang mga tao. Napakadami tayong maririnig, mababasa, mga sinesend sa atin, sa ating mga, maaaring sinesend sa ating mga messengers, at meron tayong makikita sa atin, meron tayong mababasa sa Facebook, mapapanood sa YouTube, na iba't ibang mga paniniwala. At may mga naniniwala na sa panahong ito na tinatawag na conspiracy theory. Ibig sabihin, itong nangyayaring pandemya na ito, itong nangyaring kahirapang ito na nangyari sa atin, pinagplanuhan talaga ito. Hindi ito basta lang sumulpot, bigla-bigla, at kumalat na ngayon ay uncontrollable. May nagplano talaga nito. Yan ang paniniwala. May tatag na conspiracy theory. Minsan, alam mo, sa totoo lang, may mga kilala ako, mga talagang fine Christians na ganyan ang kanilang mga paniniwala. Pero itong gusto kong sabihin, whether it is true or not, hindi yan ang interest ko ngayon. At sana hindi rin yan ang interest natin, dahil ang interest natin ngayon, paano tayo makaiwas sa sakit nito at hindi tayo mahawa. At kung mahawa man tayo, sana hindi maging severe. Yan ang interest natin. Pero, totoo ba yung conspiracy theory? Hindi ko alam. Yun ang pwede ko sabihin. Maybe, maybe not. But I believe, pagdating sa kasamaan, evil is being planned. Ang kasamaan ay pinagplanuhan. Si Satanas, kasama ng kanyang mga kampon, ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga kasangkapan na maaaring hindi nila alam na kasangkapan din sila, ay nagpaplano ng kasamaan. Si Satanas ang master planner ng lahat ng ito. At marami sa mga minions niya, maaaring hindi nila iniisip, they are being used by Satan. Kaya palagay niyo ba, papayag ang mga Pariseo na sa paratang, kung sila man ay paratangan, na sila ay mga tagasunod ng dyablo? Hindi sila papayag. Tingin nga nila sa sarili nila, mga religious sila, mga matutuwid sila, di ba? At yun din ang tingin ng karamihan ng mga tao sa kanila. They would not entertain the idea na they are followers of the devil. But what they are doing then was for the interest of the devil. Now, think of this, brethren. Maraming mga paniniwala, maraming mga practices, some 30 plus years ago, na itinuturing na talagang masama, itinuturing na talagang nakakadiri, at hindi katanggap-tanggap. Pero ngayon, tanggap na ng karamihan. Niyayakap na ng karamihan. Ano yan? Sa tingin nyo ba, itong paglaganap ng drugs na ito sa ating kapaligiran? Drugs are not just something to do with peer pressure. Na-involve ka sa drugs dahil sa barkada. Pwede. Pero sa likod ng lahat ng mga pangyayaring ito, pinagplanuhan ng kaaway, ng dyablo ito, para ito'y lumaganap at maraming mga kabataan, at hindi lang kabataan, mga pamilya ang masira rito. Prostitutions. They are not just about two consenting adults na nag-agree na gumawa na ma-involve sa isang good time. Brethren, evil is organized and it's dangerous. Evil is organized and it's dangerous. Walang duda na yung tinatawag nating internet technology na meron tayo ngayon ay napaka-vital, sa napakadaming tao
sa ating panahon ngayon. Isipin natin kung gaano na lumiliit ang mundo, kung papaano nang napakadaming impormasyon na mabilis na nating nalalaman, kung papaano yung communications at interconnections with one another, andyan na ang lahat because of this internet technology. And this is something that we also benefited as a Christians, especially in this time of pandemic. But we also know that so many evils are being transacted in this technology. Napakadaming masasamang bagay na nangyayari sa teknolohiyang ito. Ang lahat ng yan ay pinagplanuhan ng ating kaaway. Because evil is organized and it's dangerous. That's number 3. Let's go to number 4. Evil's motive is ulterior. Evil's motive is ulterior. Now, look at how they approach Jesus in verse 16. Sabi rito, Guro, alam naming ikaw ay tapat at itinuturo mo ang daan ng Diyos ayon sa katotohanan at wala kang tinatanging tao. Ang ganda ng sinasabi nila, no? At lahat ng sinasabi nila patungkol sa Panginoon Kristo, totoo naman. No? Guru, tawag pa nga nila, guru eh. Ikaw alam namin, tapat ka. Lahat ng tinuturo mo, tama. Lahat ng tinuturo mo, katotohanan, hindi ka nagtatangi ng tao. Pero, totoo ba sa puso nila yung sinasabi nila? O ito isang klase ng flattery? At alam niyo, minsan yung flattery, yan ang tinatawag nating the most dangerous arrow in the enemy's quiver. Kung may palaso ang dyablo, isa yan sa mapanganib. No? Sapagkat yung flattery, maganda ang sinasabi, pero meron itong masamang motibo na nakatago. Hindi ba? At maaaring yung tao na nagsasalita, hindi mo halata sa kanyang mga sinasabi yan. Alam niyo, meron akong kaibigan, nung estudyante pa kami, magkakilala na kami, kaibigan kami. Mayaman na siya ngayon. At syempre, tulad ng binanggit ko kaninang umaga na isang pastor, mananatiling wala siyang pangalan. At sigurado ko hindi kilala siya ng mga kapatid na naririto na nakikinig sa akin ngayon. Mayaman na siya, asensado ang buhay, nakapunta na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tapos, nagkaroon siya ng karamdaman, yung pong sakit niya ay COVID, na ospital. So, noong ospital siya, naging severe kasi yung kaso. Pero, salamat naman at umokay naman siya. Gumaling. At nung gumaling na siya, nagbigay ako ng message sa kanya. Sabi ko, salamat naman at magaling ka na. At siguro may mission pa talaga ang Panginoon sa iyo. Sumagot siya, sabi niya, malinaw ang misyon ng Diyos sa akin. At sinabi ng Diyos sa akin, ikaw ay magiging kapartner ko sa misyong ito. Yun ang sabi niya. No? Alam ko na kung ano ibig sabihin nun. Magiging kapartner niya. Gusto niya akong isama doon sa kanyang mga negosyo. Gusto niya akong isama doon sa mga business na ginagawa niya at na napakadadami. Yun naman ang ibig niya sabihin. Hindi naman yung mission ng pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi. Business yan. It has something to do with money making. Something like that. And of course, on my part, parang ang dating, wow, mission. Ano? At maaaring masarap pakinggan at minsan nakakatokso rin naman. Lalo na kapag ikaw ay gipit. But I know it's a trap. I know there's something in it na hindi niya lang sinasabi. And my point is, ganyan din minsan ang kasamaan eh. Ang kasamaan, hindi niya ipinapakita ang kanyang totoong mukha. Pero malalaman mo yan unti-unti kapag napasok ka na niya. Evil's motive is ulterior. Let's go to number 5 and the last. Evil's patience is undying. Evil's patience is undying.
Alam niyo yung nung sumagot ang Panginoong Jesucristo dito sa dalawang grupong ito, no? Sa verse 22, 'di ba? Makikita ninyo, 'di ba? Ang ganda ng sagot ng Panginoon eh. Kala mo na-trap na siya eh. Kala mo na corner na siya eh. Ibigay ninyo ang kay Cesar at ang kay Cesar at ibigay ninyo ang mga bagay ng Diyos sa Diyos. Nung marinig nila, wala silang masabi. Sabi ron sa verse 22, nang marinig nila ito, namangha sila, kanilang iniwan siya at sila'y umalis. Ngayon, ang tanong, umalis na nga ba sila? Umalis na nga ba sila? Tumigil na nga ba ang kasamaan? Hindi. Hindi tumigil ang kasamaan sa pagtugis kay Jesus. Alam natin ang mga susunod na mga pangyayari. Alam natin ang rest of the story, yung mga Pariseo, ibang mga religious leader, nakipag-conspire sila kay Judas para patayin ang Panginoong Jesucristo. Ganun ang kasamaan. Parang mga horror movies yan, di ba? Sa mga horror movies, kala mo, napatay mo na yung monster, napatay mo na yung halimaw, biglang, sa isang pagkakataon, bigla na naman siyang babangon at gagawa na naman ng havoc sa kapaligiran. Ganun. No? Alam nyo, mga kapatid, kung nagtagumpay tayo sa isang problema, sa isang hamon, o maging sa isang tukso, sa isang maaaring sinful action na maaaring gagawin mo na pero nangyari na pagtagumpayan mo, huwag kang mag-relax sapagkat ang kasamaan ay muling babalik at para ikaw ay harapin. Ganon yun. No? So, hindi ka pwedeng mag-relax. Because evil's patience is undying. Hanggat meron siyang pagkakataon, gagawa siya ng kapinsalaan. Now, sa pagtatapos, gusto kong sabihin, dapat ilagay natin sa ating mga isip, although ganito ang katangian ng kasamaan, ganito ang mga pamamaraan ng kasamaan, ganito ang kalikasan ng kasamaan, marami siyang mga anyo, marami siyang pamamaraan. Tandaan natin ito, ang kasamaan, ang dyablo ay tinalo na ng Panginoong Jesus. At ito ay naghihintay na lang ng kanyang huling sentensya. Totoo yan. Totoo yan. Kaya siya gumagawa ng kasamaan sapagkat unti-unting nauubos. Kaya gumagawa ng maraming pamamaraan at hanggang ngayon nagtatrabaho siya at hindi namamatay ang kanyang pasensya sapagkat unti-unting nauubos ang kanyang panahon. Kinakailangan niyang samantalahin ang bawat panahon upang mas maraming mga tao ang kanyang madaya, malinlang at maisama sa kanyang sariling kapahamakan. Someday, God will discard evil forever. Darating ang araw na yan. Mawawala ang kasamaan pagdating ng Panginoong Jesucristo. No? Just make sure before that happens that you haven't chosen the wrong side. Ang mga totoong mananampalataya ng Panginoong Jesucristo dapat alam niya ang favorite schemes at favorite sport ng kanyang kalaban. At dapat tiyak din niya na siya ay nasa panig ng Panginoon. Pero, kung ikaw hanggang ngayon ay wala pa sa panig ng Panginoon, kung ikaw ay wala pa sa Panginoon, gusto kong sabihin sa iyo na hindi lamang ikaw nasa maling lugar, kundi ikaw ay nasa daan tungo ng kapahamakan. Make up your mind right now. Run to Jesus now. Siya lamang ang pag-asa mo sapagkat siya ay nagtagumpay sa kasamaan. At hindi lang siya nagtagumpay sa kasamaan, kundi siya ay may kapangyarihang iligtas ang iyong kaluluwa at ang iyong buong pagkatao sa darating na kapahamakan sa dyablo at sa lahat ng mga kampon at nadaya niya sa kanyang pamamaraan. Siya lang ang may kakayanang gumawa noon.
Tandaan natin, sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, at wala nang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Pero alam mo niya, gagawin ng kasamaan, alam mo gagawin ng kaaway? Dadayain ka niya. At sasabihin niya, meron pang ibang daan. Meron pang ibang pamamaraan. Alam mo, pag nakinig ka sa kanya, para kang eroplano na naglanding sa maling runway. Pag naglanding ka sa maling runway, sigurado, crash ang aabutin mo tungo sa walang hanggang kapahamakan. Kaya nga, anong dapat gawin? Tumakbo kay Jesus ngayon, sapagkat siya lamang ang tanging daan patungo sa walang hanggang kalwalhatian, patungo sa piling ng ating Ama na nasa langit. Lumapit ka sa Kanya sa daan ng pananampalataya at pagsisisi ngayon. Manalangin tayo. Salamat sa iyo muli, aming Panginoong Diyos, sa biyaya mo na ipinagkaloob sa amin sa maghapong ito, ang pagpapala ng iyong mga salita, ang pagpapalang ito na nagbigay sa amin ng encouragement, nagbigay sa amin ng warning, nagbigay sa amin ng correction, nagbigay sa amin ng instruction, nagbigay sa amin ng iba't ibang mga katuruan na maaring maisapuso namin, baunin namin sa pagharap namin sa iba't ibang mga hamon ng buhay. Sana'y nakita namin ang tanging pag-asa namin sa pagharap sa kasamaan ay walang iba kundi ang aming Panginoong Kristo, at kilalanin din namin ang mga pamamaraan ng kaaway upang hindi kami malinlang nito. Tulungan mo kami na maging tapat sa iyong mga salita at patuloy na lumapit sa inyo. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay umawit ng ating huling himno ngayong hapong ito, Christ the Sure and Steady Anchor. Christ the sure and steady anchor in the fury of the storm. When the winds of doubt blow through me and my sails have all been torn, in the suffering, in the sorrow, when my sinking hopes are few, to the anchor, it shall never be removed. Christ the sure and steady anchor, while the tempest rages on, when temptations claims the battle, and it seems the night has won, deeper still than goes the anchor, though I justly stand accused, I will hold fast to the anchor, it shall never be removed. Christ the sure and steady anchor, through the floods of unbelief, hopeless somehow, oh my soul, now lift your eyes to Calvary. This my last of assurance, still His love forever proved. I will hold fast to the anchor, it shall never be removed. Christ the sure and steady anchor, as we face the wave of death, when these trials give way to glory, as we draw our final breath, we will cross that great horizon, close behind and lie secure, and the calm will be the better for the storms that
shall never be removed. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Jesus, ang dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabubuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Jesucristo at sa kanya ang kalwalatian magpakailanman. Amen. Magkaroon muna tayo ng sandaling pananahimik, mga kapatid, at siguro pagbulay-bulay din sa ating mga natutunan ngayong hapong ito. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa ating pagsamba dito sa Sovereign Grace Christian Church mula pa kaninang umaga at ngayong hapon. Pagpalain kayo ng Diyos at ingat tayong lahat. Awitin natin ang doxology. Puri Diyos ng biyaya,